pinagkatiwala mo ang iyong buhay sa Diyos, hindi ka takot mamatay alang-alang sa Ebanghelyo, sabi ng ating nabasa, kilala ka ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. So pag duwag ka pala, hindi ka niya kilala. Amen? Oh, hindi niya kilala yung mga duwag. Wala siyang lingkod na duwag, minamahal. Oh? Hindi niya kilala yon. Pag tatawag ka, walang kasagutan. So marami po yan ngayon, mga pastor. Nagpakilala silang pastor sa mga tao, pero hindi sila kilala sa Diyos. Hindi sila kilala. Walang kapangyarihan, sumasama. Hanggang sasabihin na lang nila, yung himala, sa panahon lang yan ng mga apostoles. Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Isus, hallelujah, sa oras tumahal na Pinoon. Hallelujah, sa pangladalangin na iyong hinirang propeta sa uling kapanahonan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Salmeda. Hallelujah, hallelujah, dalangin ko Diyos, ikaw po mahal na Pinoon, magbukas sa paunawa ng bawat isa. Hipuin mo, mahal na Panginoon, kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang Ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin, wala kong magagawa, ikaw malaping maglangis, wala sa tatakis sa saway na magawa ng kaaway. Demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa kaligtasan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Unang-una po minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, the end-time prophet of our loving God, our beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant pastor, Lina Almeida. I also greet the whole family of our beloved parish in the Lord. At inyong lahat minamahal na makapatiran dito sa Kawayan City Outreach, sa lahat ating mga beloved viewers, a pleasant evening to each and everyone. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord, minamahal, at natuloy na talaga minamahal yung ating pong matagal ng balak at ating pong matagal ng pinagpipray na mabuksan ang Sierra Madre ng gawain, minamahal. Matagal na yan, minamahal. At ang napagkahirap yung pagbukas. And then the following, kasunod na yan, napakadali na yan, minamahal. So kahapon, nabuksan, bagamat, kumbaga kung sa paghahanda, kulang talaga sa paghahanda sa financial, minamahal. So, pagdating namin doon, nasa kalagitnaan na pala ng Sierra Madre yung tinutukoy nila, minamahal, na Ditarom. Yung barangay Ditarom ay unang barangay ng Divelacan. Pero hindi pa talaga sentro yun, minamahal. Sitio DSUP na pinupuntahan din ng mga tao dahil may waterfalls doon, parang mayroong sadya na mga liguan, na mga parang mga yung malalim na katamtaman lang din ng lalim, minamahal. Pero hindi po ganon kadali dahil nung kasagsagan nung kami naliligo, mayroon po ako narinig na putok ng baril at nag-alisan na po yung mga naliligo doon. Natakot na po sila, minamahal. Talaga umalingaw yung putok ng baril. So nung kami nandoon, kami na naiwan biglang nag-alisan yung mga naliligo doon dahil sa putok ng baril. At kami na yung naiwan doon. Nung dumaan yung mga tao,
Sabi nila baka daw mag-overnight kami doon. Usap-usapan nila minimal, hindi pa kami umalis. Tapos hindi nila alam na mayroon palang Bible study doon. Nag-umpisa po yung gawain, alas 7 ng gabi. Natapos kami mag-aalas 10 na minamahal. At karamihan ng mga dumadalo doon, mga Aita. Pero sabi nga ng former kapitan ng Ditarom, yung mga Aita na yon ay mga former NPA sa lugar na yon, minamahal. Dahil yung kanilang community doon, yung Aita community, yun po yung training ground. Makita mo sa tabi ng kalsada, yung patag doon na mayroon pong mga Aita na nakatira. Training ground po dati yan, minamahal. Na ayon po sa former kapitan ng barangay na yon, estimate niya mga 500 to 700 na mga NPA nagtitraining doon. Na hindi po basta-bastang malulusob yun, minamahal, dahil tabi po ng masukal na kagubatan. No? Yun ang sinabi ni Kapinong sa akin sa Marac Valley, na mayroon silang training ground doon, na pag mayroong helicopter, takbo sila sa ilalim ng mga gubat, di sila makikita. So, nagtataka sila, minamahal, dahil for the first time, napasok po yung kanilang lugar ng mga mangangaral ng salita ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, welcome na welcome tayo doon. Sabi nila, pag sunod yung balik, marami na kami dahil hindi nga sila nakapaghanda dahil karamihan sa mga Aita ay nandoon sa bundok. Mga 1 linggo sila doon o 3 araw bago sila bababa, ibaba nila yung kanilang mga nakukuha mga ratan, yung mga buho, paanod nila doon sa ilog at doon naman ang bilihan doon sa lugar na yon. So, yung nagpaputok daw ng baril ay yung pong buyer ng ratan, yung naka-pick up. So, nalasing, nag-inuman na sila doon, nalasing, pinaputok yung 45 niya, pang-alis ang daw ng kalawang, sabi niya, para maalis lang ang kalawang. Sabi nung former kapitan, alam mo Brad, yung ginawa nung buyer na yon, kung nataon na nandito mga NPA, lagot yun. Pag interesan yung baril niya, baka madali pa siya. So, talaga namang nandyan yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, doon kami sa kalsada. Kasi walang patag doon eh. Puro bundok. Mayroon lang konting space doon. Doon sila nagbahay-bahay. Pero hindi talaga bahay. Mga tagpi-tagpi lang, minamahal. Doon lang sila. Tapos, walang ilaw, walang kuryente. Doon kami sa tabi ng kalsada. Sabi, dito na lang tayo sa kalsada. Total, wala namang dumadaang sasakyan dito pag gabi na. So, yun ang inokupay namin. Nagdala kami ng upuan. At talagang uhaw na uhaw sila sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Makikita mo talaga sa kanila, minamahal. Matatanda, bata, lahat sila. Talagang nagtataas ng kamay. Gutom na gutom sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Ating po palakpakan ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So ito po yung ating misyon. Sabi nga ng Biblia, mapalad ang paa na umaakyat sa mga kabundukan at nagdadala ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Amen. Everybody say, praise the Lord. So bago kami pumasok doon, hindi ka makakapasok doon pag walang approval sa checkpoint. Kasi may checkpoint doon, minamahal. Nandoon yung Regional Mobile Force at nandoon din yung checkpoint ng Philippine Army. So, yung unang makasagupa mo, yung mayaanan mo yung Regional Mobile Force na checkpoint ng police. So, interview muna, sharing muna sa Word of God, at ang magandang balita dahil welcome po sa kampo nila ang ating banal na gawain. Amen. So, mas maganda yan, minamahal. No? Kampo ng sundalo, kampo ng pulis,
teritoryo ng IDPE, nandoon tayo mangangaral ng Ebanghelyo. So ano bang ating katakutan? Pag once na maramdaman mo yung takot, ibig sabihin hindi ka pa tunay na dedicated sa mahal na Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pablo, para sa akin ang mamatay, para kay Kristo ang mabuhay ay pakinabang. Masigasig nga si Apostol Pablo nung nasa relihiyon pa siya. Pinaghahabol niya ang mga Kristyano. Kung saan ang mga Kristyano, pinupuntahan niya yan, minamahal. Para hulihin at ibilanggo. Ganoon siya katapang nung nasa relihiyon pa siya. Lalo na nung siya ay nasa Panginoon na. Hindi siya matatakot mamatay alang-alang kay Kristo. Amen. Everybody say praise the Lord. So, kung ating pong pag-aralan ang bilang Kristiyano, tayo po ay nabilang doon sa tinatawag ng mga combatant. No? Ibig sabihin ng combatant, mandirigma. Hindi tayo nabilang doon sa mga yung neutral lang, no? Neutral o nasa comfort zone. Kung sa sundalo pa, pang-opisina, nandoon sa mga air condition ng mga opisina ng mga malaking kampo, sa Campo Aguinaldo o saan bang mga kampo o mga division, o pang-opisina sila, harap sa computer. Sila po yung mga encoders. Yung mga nasa comfort zone sila. Pero ang ating pong kalagayan ay nasa battleground tayo. Mga combatant, mandirigma. Ang ating pong kalaban ay hindi po laman at dugo. We wrestle not against flesh and blood, but against the forces of the darkness. Ang kalaban natin ay ang kapangyarihan ng kadiliman, si Satanas at ang demonyo. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. So ang ating mahal na Panginoon, so siya po, minamahal, ay nagliligtas sa atin in time of trouble according to Numbers o Nehemiah, minamahal, chapter 1, verse 7. So, dito po sa aklat ni Nehemias, Kapitulo 1, talatay 7. Sabi dito, kami ay lubhang nagpakahamak laban sa iyo at hindi nag-giingat ng mga utos o ng mga palatuntunan man o ng mga kahatulan na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises. Excuse me. Sabi po dito may sa English, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. So ang mahal na Panginoon ay nagliligtas sa mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Nahum pala. Nahum 1:7. So, yun po yung nakasulat, minamahal, sa Nahum chapter 1 verse 7. Pakibasa yung Nahum. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Ati pong basahin. Dito po sa aklat ni Nahum, Kapitulo 1, talatay 7. Sabi dito, ang Panginoon ay mabuti, katibayan sa karawan kabagabagan, at nakikilala niya yaong nangalalagak ng kanilang tiwala sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, kilala ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen. So, kung ipinagkatiwala mo ang iyong buhay sa Diyos, hindi ka takot mamatay alang-alang sa Ebanghelyo,
Sabi ng ating nabasa, kilala ka ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. So pag duwag ka pala, hindi ka niya kilala. Amen? Oh, hindi niya kilala yung mga duwag. Wala siyang lingkod na duwag, minamahal. Oh? Hindi niya kilala yon. Pag tatawag ka, walang kasagutan. So marami po yan ngayon, mga pastor. Nagpakilala silang pastor sa mga tao, pero hindi sila kilala sa Diyos. Hindi sila kilala. Walang kapangyarihan, sumasama. Hanggang sasabihin na lang nila, yung himala, sa panahon lang yan ng mga apostoles. O hindi namin gift yan. Iba yung gift namin. Yung mga palusot ba? Marami po mga ganyan nagpapalusot. Hindi po gift namin yan. Ang gift namin ay music ministry. Ang gift namin ay gift of yung pagkanta. No? O gift of yung pangangaral. No? Magaling magsalita ba? No? Yun yung gift nila. Pero kung nakataya ng buhay, sabihin nila, hindi ko gift yan. Gift ng iba yan. So, ayaw namang aminin na duwag talaga. Amen. Kasi siyempre, pag duwag ka, wala namang tao talagang aamin na ako ay duwag. So, lahat talaga, minamahal, gusto mong pagtakpan ang pagkukulang mo. So, ang malapi noon ang nagre-reveal dyan. Siya po ang nagpapahayag. At sinabi po sa ating binasa, hindi niya kilala. Ang kilala lang niya yung mga nagtitiwala sa Kanya. Amen. Tingnan mo ang resulta, minamahal. Magandang resulta. Ang mga sundalo mismo at mga pulis, sila na ngayon ang nagsasabi sa atin, itong lugar na to, Brad, ang puntahan nyo. Positive talagang lugar na yan. Maraming NP yan. Ayon sa aming intel. Anong intel? Intelligence gathering. So bakit hindi sila pupunta doon? Dahil nakikihalo na sa mga tao ang mga NPA. Baliktad ngayon ang NPA. Ang NPA dati, doon sa bundok. Sila yung naglalakad sa mga terrain. Baliktad ngayon. Ang nasa bundok ngayon at naglalakad sa mga terrain, yung mga kabundukan, mga sundalo na at mga pulis. Ang mga NPA ngayon nandoon sa mga tao, nakikihalo na. Dati ganun ang ginagawa ng sundalo at pulis. Nandoon sila sa mga tao. Nandoon ang kanilang detachment sa mga tao. O sa barangay hall, sa eskwelahan, sa mga lugar na matatao, doon ang kanilang detachment. Kayong baliktad. Ang mga detachment ngayon ng sundalo at pulis, nandoon sa lugar na walang tao. Kasi ayaw nilang madamay ang mga tao. At ang mga NPA naman, sila naman ngayon ang bumaba at nandoon na sa mga tao. Doon sila tulog. Doon sila nakikihalubilo. So, inaabangan nila na musanda na aakyat sila sa bundok para doon sila mag-enkwentro. Pero wala na. Nagtago na sila, parang Hamas. Di ba yung Hamas? Nagtatago sa mga sibilyan, pasok sa mga ospital, pasok sa mga moski, pasok sa mga paralan. So, binomba naman ng Israel yun, kasi may Hamas doon. Halimbawa, may 10 Hamas, 100,000 naman ang sibilyan doon. So, pag patayin mo yon, damay ang sibilyan. So, ngayon, may namahal, dahil nandoon na pala ang mga NPA sa komunidad, ito yung pagkakataon natin na mahanap sila. Mangaral tayo ng ibanghilyo sa komunidad, nandoon sila eh. So, makakarinig sila ng ibanghilyo ng kaligtasan. Hindi katulad dati na mahirap mo silang hanapin dahil nandoon sila sa mga kabundukan na walang katao-tao. Ngayon, humalo na sila para makatago, para makakain, para makatulog. Dahil hinahalughog na ang mga kabundukan, minamahal. Yung mga lugar na hindi pinapasok ng sundalo, nandoon na yung kanilang mga detachment. Nandoon na yung kanilang mga kampo. So, tayo naman ay
pasok sa mga baryo, sa mga liblib na mga lugar na may mga tao para dalhin ang ebanghelyo ng kapayapaan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At everyday task, ito po minamahal ay araw-araw na tungkulin natin. Hindi po ito ningas kugon. Ayaw po ng mahal na Pinoon ang paglilingkod na ningas kugon. Alam po yung ningas kugon? Pag ang kugon ay sinusunog, talaga namang ang apoy, talagang nagliliyab. After a few minutes, wala na. Wala na, patay na. Wala ka na makitang apoy. So, ganun ang ningas kugon. Ayaw na malapinoon ang ganung paglilingkod. Napakainit na paglilingkod. Tapos pagkasunod na buwan, kasinlamig ng ano ba yung mas malamig? Yung snow, no? Yung snow. Kasing lamig ng mga bloke ng ice, minamahal. So sabi ng John chapter 1 verse 48, Nathanael said unto him, Whence knowest that thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. Ate pong basahin. John chapter 1 verse 48. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 1, talatay 48. Sabi po dito, sinabi sa kanya ni Nathanael, Saan mo ako nakikilala? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, Bago ka tinawag ni Felipe, na ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So nakita ka na pala ng mahal na Panginoon. Bago ka inimbitan ng nagbunga sa iyo, nakita ka na pala ng mahal na Panginoon. Amen. No? Sabihin natin, salamat binunga mo ako Pero bago ka in-invite doon sa nagbunga sa iyo, nakita ka na ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. So ginamit lang yung nag-invite sa iyo. Ganun ang nangyari. Kay Nathanael, minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. Nakita kita. Bago ka naimbitahan, nabigyan ng leaflets, nakarinig ng sounding, alam na naman ng pangangailangan mo, nakita na niya yun. Na nagtitiis ka sa karamdaman mo. Mayroon kang mabigat na problema. Gusto mo magbago. Hindi mo alam kung paano. So nakita lahat ng malapinon yung desire ng puso mo. Amen. Yung gusto mong gumaling. Gusto mong magbago. Gusto mong makalaya sa bisyo. At gumamit siya ng instrumento. Gumamit siya ng tao para dalhin ka sa totoong gawain niya. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So yan po ang dahilan, minamahal, na hindi na po tayo nakipagdebate. Kasi pag tinawag talaga ng malapinoon, pupunta ka talaga sa kanyang banal na gawain. So hindi na kailangan debate. Share ka lang sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Sabi naman ng Biblia makikilala mo ang aking mga hinirang dahil makikinig sila sa aking salita. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, pag mag-share ka na ng kabutihan ng malapinoon, magugulat ka na lang, mayroon ng umiyak doon. Mayroon ng lumuluha. So, pag imbitahin mo sa gawain, sasama na sa'yo yan. Kasi nakita siya ng mahal na Panginoon bago mo siya inimbitahan.
Amen. At ayon po dito, minamahal sa John 10:3, their individual names. Tayo po'y tatawagin sa ating pong kanya-kanyang pangalan. No? So napaka-importante po yung ating pangalan na kasulat sa aklat ng buhay. So sabi nga ng Malapin, huwag kayong magalak. Normal lang yan na mayroon talagang mga himala, signs, wonders, and miracles. Yan po ang palatandaan ng tunay na gawain ng mahal na Pinoon. Pero ang importante, ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil tawagin tayo ng mahal na Pinoon sa kanya-kanya nating pangalan. Jess 3 ng Juan, ito po ang ating mabasa at pakinggan po natin ng mainam. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 10, talatay 3, sabi dito, binubuksan siya ng bantay 7 at narinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. Ang bawat isa ay tinatawag sa pangalan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung ating mga alagang aso, may pangalan yan eh. Di ba? Pag hindi tinatawag sa pangalan, hindi naman lumalapit yan. Gumaganon lang yung kanilang buntot. Pero kung tawagin mo na isa-isa sa pangalan at na-recognize na, ayun, lalapit na sa'yo yan. Sa dami nila, tapos tawagin mo yung pangalan, yung unang natawag mo, yun ang unang lalapit sa'yo. Dahil tinawag yung pangalan niya. Kung yung aso nga, nakakaintindi na pangalan niya yon. Importante yung pangalan. Amen. Lalo na ang tao. So, napaka-importante ng ating pong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Lucas 10:19 at 20. Huwag kayong magalak. Nandyan yung kapangyarihan. You can tread on serpents and scorpions and nothing by any means hurt you. Wala, kahit si Satanas ay hindi makakagalaw sa iyo. Pero huwag kayong magalak doon. Sabi ng mahal na Panginoon. Ang ikagagalak nyo, ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Atin pong basahin. 19:20 ng Lucas. Dito po sa Lucas, Kapitulo 10, talatay 19 at 20. Sabi dito, narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga lakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa din ang 10:14. I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. So kahit ano pang angkin-angkin ng tao, ito yung iglesia ng Diyos, iglesia ito ni Kristo, sa Kanya to. Paano maging Kanya? Lasinggero, babaero, dorogesta, nagmumura, pumapatay ng tao, walang pagbabago. Paano yun naging Kanya? Hindi mo pwedeng ipilit yung sarili mong reliyon na sa Diyos. Amen. Dahil sabi na malapit, kilala ko ang sa akin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ating pong basahin. 10:14 ng Juan. Dito po sa Juan, Kapitulo 10, ang talatay 14. Sabi dito, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. I am the good shepherd and
know my sheep, and am known of mine. Kilala ko ang aking mga alagad. At kilala ako nila. Marami ngayong nagsasabi sila ay sa Diyos, hindi nila kilala ang mahal na Panginoon. Ang kanilang pagkakilala, propeta. Hanggang doon lang. Tao. Hanggang doon lang. Ang masaklap, Diyos anak. Ginawa pa siyang ibang Diyos. Naniwala nga siya na Diyos. Naniwala sila Diyos si Kristo, pero nag-invent sila ng ibang titulo. Diyos anak daw. Talaga namang si Satanas ay sinungaling. Gusto niyang i-twist ang katotohanan. Sabi ng malapitan, ako ang mabuting pastor. I am a good shepherd. Kilala ko ang aking mga karnero at kilala nila ako. Sabi ng Psalms 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ang aking pastor at wala na akong pangailangan pa. Provided ka lahat. Hindi ka na maghanap ng doktor pag magkasakit ka. Siya ang iyong siya ang manggagamot. Hindi ka na kailangan ng abogado. Siya ang iyong counselor. Amen. Amen. Siya ang iyong ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Huling talata, minamahal, sabi dito sa 2 Timothy 2:19, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. 2 Timothy 2:19, the sure foundation of Christian hope, ang ating mahal na Panginoon. Ating pong basahin. At ihanda na po yung ating pong mga magawit at mga instrumentalist. Amen. Dito po sa 2 Timoteo, Kapitulo 2, talata po ay 19. Sabi po dito, 2:19 ng 2 Timoteo, gayon may amatibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Lumayo sa kasamaan ang mga bumabanggit sa pangalan ng Panginoon. So pag mayroon pong nagbabanggit sa pangalan ng Panginoon at gumagawa ng kasamaan, hindi po sa Panginoon yon. So there are more or less 7,000 religions throughout the whole world. Puro sa impyerno lahat yan, minamahal. Dahil ang katotohanan, si Kristo lang. Hindi sa relihiyon ang kaligtasan. Pag hindi mo kilalanin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ang buhay mo, wala kang kaligtasan. Dahil siya lamang ang iyong pastor at sabi niya, minamahal, I am the good shepherd and know my sheep and am known of Him. At sabi ng unang Korinto 8:3, but if any man love God, the same is known of Him. Pag mahal mo ang Diyos, makikita din sa buhay mo yan. Nagmamanifest yan, minamahal. Talaga makikita mo yung pag-ibig ng Malapinoon sa bawat mananampalataya. Hindi kanya pababayaan na magtiis sa sakit na wala ng kagalingan. Gagaling ang karamdaman mo. Hindi kanya pabayaan na manalangin ng pagbabago sa buhay mo. Babaguhin kanya. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay. So kung saan man tayo dadalhin ng mahal na Panginoon, mayroon po siyang itinalagang tao doon para makinig sa kanyang salita. Hindi po tayo pumupunta sa isang lugar na wala po siyang piniling tao doon na
makikinig sa kanyang salita. Amen. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. So, kahit ang mga propeta noong kapanahunan ni Abraham, ano bang pinili ni Abraham? Nung sabi ni Lot, kailangan sila maghiwalay. So, si Lot ang unang pumili. Pinili niyang syudad. Sodoma, Gomorrah. Sabi siguro ni Lot, mas maganda doon, maraming tao. Mas maganda sa syudad. Maraming maliligtas doon. Maraming magbabagong buhay. Si Abraham naman, sa disyerto, sa ilang. Pero kabaliktaran ang nangyari. Pinagpala ng Diyos si Abraham at si Lot naman ay naghirap sa Sodoma at Gomorrah. Dahil ang mga tao doon hindi naman naniniwala sa kanya. Mga bakla, mga tumboy, grabing kasamaan. Sabi ng malapi noon, gugunawin ko ang Sodoma at Gomorrah. Nangusap ang malapi noon kay Abraham. Sabi ni Abraham, kung mayroong mga 50 tao doon na matutuwid, sa 50 na tao hindi ko gugunawin. Naging 40, naging 30, naging 20, hanggang 10. Kung mayroon akong masumpungan na 10 tao na matutuwid sa Sodoma at Gomorrah, hindi ko gugunawin. Pero wala. Hindi po umabot sa 10. Si Lot, asawa niya at 2 niyang anak, 4 lang sila. 2 niyang anak na babae. Pinadala ng anghel para patakasin si Lot. At sinabihan, walang lilingon pag ibagsak na ang apoy sa Sodoma at Gomorrah. Nung nagsibagsakan na yung apoy sa Sodoma at Gomorrah at ginunaw ng mahal na Panginoon, lumingon ang asawa ni Lot at naging ribultong asin. So walang lingunan sa ating paglilingkod, minamahal. Looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Huwag kang lumingon sa kaliwa at kanan. Huwag kang tumingin sa kahinaan ng bawat isa. Kay Kristo ka mananalig. Siya lang ang makapagbago sa buhay ng tao. We are going to perfection. Habang tayo lumalakad at sumusunod sa kalooban ng Diyos, makikita tayo ng mga kahinaan ng bawat isa na nangangailangan din sila ng tulong sa mahal na Panginoon. Ipanalangin natin, minamahal. Pagdating natin sa kabundukan, mga tao doon, wala talaga, zero. Kung hindi talaga pakay natin ang pagliligtas ng kaluluwa, bakit ka magtiyaga doon? Pero pag magmamanifest ang pagmamahal ng Diyos sa tao, maramdaman mo rin yun. Punong-puno ka rin ng pag-ibig, minamahal. Kagalakan at katuwaan mo na magliligtas at magliligtas at magliligtas ng mga kaluluwa araw-araw. Itaas po natin ating kamay. Hallelujah. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Aking Jesus, tinitignan mo bawat lakad ko. Hallelujah! Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa nagpapalala.
Pagkat akong iyong sandigan, masigit pa sa'yo, kaibigan, hindi kita mapabayaan. Sa oras ng iyong kagipitan, ang salita mo'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo, aking Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tinitingnan mo bawat lakad ko. Hallelujah. Sa tuwing narinig ang hinahanap mo, nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala, aking Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Maasahan mo anumang panahon, magulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Pagkat akong iyong sandigan, masigit pa sa'yo, kaibigan, hindi kita mapabayaan. Sa oras ng iyong kagipitan, ang salita mo'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan, masigit pa sa'yo, kaibigan, hindi kita pababayaan. Sa oras ng iyong kagipitan, ang salita mo'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Yumanin man ang lupa, bahawin man Amen. Praise the Lord. ang ulan, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon Jesus, tagapagligtas. Praise the Lord. Palakpakan po natin mahal na Panginoon, minamahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong karamdaman, minamahal, itaas po ang inyong mga kamay, ano po inyong mga kahilingan, at dalangin din po natin, minamahal, ang mga sunod-sunod pa na ating po mga gawain, mga Bible study sa kampo ng kapulisan, sa kasundaluhan, at sa mga liblib na lugar, minamahal, dito sa hallelujah, lambak ng Cagayan Valley, hallelujah, sa buong rehiyon, minamahal, kung saan po tayo dalhin na mahal na Panginoon, hallelujah, tayo po ay hallelujah, minamahal ay patuloy, hallelujah, susunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, hanggang sa pagbabalik ng Diyos na tayo po ay madatnan na mainit na naglilingkod at tumutupad sa Kanyang
kaluuban minamahal. Tayo po mag-isang manalangin. Hallelujah. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoon Jesus, minsan pamalapinoon. Humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga may naisip na gawa na banggit ng aming mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Patawarin mong bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Sa pangunat dalangin yung hinirang propeta sa uling kapanahunan. Hallelujah. Sa pupanalangin ng kanyang buong pamilya, mahal na Panginoon, ng aming mahal na Pastor Wilson Meda. Sama-sama namin sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief, and doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating mga kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang lahat magsabi, praise the Lord. At tayo po'y dumako na po minimal sa ating pong Hallelujah special offering, announcement, ating pong beloved brother Leonardo Hosto. Praise the Lord. I remember when I stumbled in the wind. You heard my cry, you raised me up again. My strength is almost gone. How can I carry on if I can't find you? But as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain. I'm with you. As your mercy falls, I raise my hands and praise the God who gives and takes away. And I'll praise you in this dark, and I will lift my hands, 'cause you are who you are, no matter where I am. And every tear I cry, you hold in your hands. You never left my side, and though my heart is torn, I will praise you in this storm. Oh. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing